What is good guys, and we are now back with another video na naman tayo mga tol. So today guys magpapalit tayo itong current chain ko papalitan natin ng bago. So ito nga pala guys yung chain na gamit ko, which is a PYC. Ayan, kita nyo ba? Ayan, a very good brand na chain, so kilala siya. Tapos ayun, color black siya. Kung makita nyo medyo faded na rin siya, ayan, faded na, syempre sa tagal na rin, and bukang sa tagal ko na rin siyang ginagamit, palitin na siya. Okay, so today guys i-share ko sa inyo kung paano nyo malalaman yung buhay ng chain ninyo, kung kailangan na siyang palitan. Okay, so yun guys, sa simulan muna natin, so ito pala guys yung drivetrain ko. So it is a 11 speed na Sunrays cassette, 11 to 46, ayan siya. Tapos nakakabit sa kanya, it is a XT na 11 speed na long cage, I believe so. Tapos ayan, tapos yung chainring ko naman, it is a chainring, it is a Hope, na I believe it is a 34, 34 na oval to if I'm not mistaken. Okay, pag-usapan na rin natin kung kailan ba magpapalit ng chain, or kung kailan na ba talaga magpalit ng chain. Okay, so ito, meron tayong item dito which is nakuha ko during birthday Lazada sale, so medyo nakamura ko. So it is a KMC, KMC na 11 speed. So bakit ganoon? Bakit PYC? Naka-PYC ka na, ba't nag-KMC ka pa? So pwede naman KMC, PYC. Actually may iba't ibang brands pa na chain, so parang namimili ka lang naman Nike versus Adidas. Okay, so ayun, meron kasi akong chain na gusto sa KMC, which is yung KMC DLC ba yun, na 11 speed, yung may kulay. Kaso nga lang medyo kamahalan talaga siya, which is around 5,000 pesos. Kung nakikita nyo sa screen ninyo, so okay sana siya, Actually gusto ko rin sanang subukan tong chain na to, yung KMC DLC, yun nga lang, medyo kamahalan pa, hindi pa natin kaya ng budget, So iniisip ko na lang, pag nalaspag ko tong chain na to, tingnan natin kung kaya ng budget natin. Why not, diba? So mas lalong popogi siya. Yun nga lang guys, kung makikita nyo is color black siya currently, so medyo mawawala yung pagka-aggressive look niya. Ganda talaga pag may kulay yung chain. Okay, lalo na pag black, hindi siya halatang dumihin. Okay, so ayun, tara, simulan na natin. Okay guys, so isa sa mga indication, para malaman din natin na kailangan talagang palitan yung chain is yung tinakbo ng chain ninyo. Okay, so usually 2,000, 3,000, diba, umabot pa nga ng 4,000 so pag mga ganun yung tinakbo na, kailangan nyo na talaga magpalit ng chain. Kasi kung gagamitin nyo pa rin siya, pwedeng masira yung buong drivetrain ninyo, So tulad nito, yung sa chainring, so pwedeng mabungi yung ngipin dyan, So imagine nyo na lang yung chain ninyo, patak na siya, So pwedeng magkabungi-bungi yan. Tapos lalo na dito guys sa sprocket, pwede ka rin magka-issues dyan, like chain skip, tapos hindi na maganda yung pagtono niya. So ayun, isa sa mga factors na kailangan nyong i-consider. Okay, so ano pang pangalawa? So kung hindi nyo alam guys yung tinakbo ng chain ninyo, pwede nyo daw siya tignan dito, Pag inangat nyo to, may kita nyo, ayan siya, Ayan, wait lang, ayan, focus natin. So pag inangat nyo siya guys, may parang space siya. Ayun, kitang-kita nyo ba? Ayan, may parang space. So I think medyo maluwag na yung chain talaga natin. Yan. So hindi dapat siya, wala ka dapat makikitang butas over there. Yan. So ayun, pwede nyo i-consider yan pag maluwag na. Tapos kung medyo OC ka talaga, gumamit ka ng chain checker. Okay, so sabi nila may parang ano ba dito, may parang details dito, pag ito ata ano ba to, ito ata pag 10, pero iba ata nakalagay 0.5 ito 10, siguro kalahati. I don't know. So mura lang din to, you can check out sa Lazada lang din. Okay, so may nakalagay dito 10. Yung iba kasi nakikita ko yung original na part tool talaga, parang 0.5 0.5, ibig sabihin 50% na lang yung lifetime ng chain ninyo. Tapos ito naman 0.75, which is parang talagang kailangan na talaga siyang palitan. Okay,
So, tulad nito guys, sabi ko nga dahil luma na yung chain ko at ayan, so pag pumasok yan guys, kitang-kita nyo, ayan, pasok na pasok siya. Ibig sabihin, banat na yung chain ko talaga. So, kailangan na talaga siyang palitan. Okay, so pag ginamit naman natin to guys, so isa, yung parang, yan, yung 0.75, no? Ayan. So, tingnan natin kung pasok, no? Pag pumasok to, yan. So, kita nyo, yan, pasok na pasok talaga siya. So, again, kailangan talaga natin siya palitan, no? Hindi, may sirip bunga na natin, lalo itong hope chain ring natin. Okay, so, eto. Tara guys, baklasin na natin to, no? Para may kabit na. Okay? Kahit kayo sa bahay, madali lang naman to gawin, no? Kung mayroon kayong proper tool tulad nito. So, murang-mura lang to, no? So, ayun, very straightforward. Alisin lang naman natin itong missing link. Ito, no? Ayan. So, tara, subukan na natin to. Okay? So, yan, alisin ninyo. Yan. Yan, tanggalin nyo na. Ito siya, yung missing link natin, no? Tapos, yan. Alisin na rin natin ito. Dahan-dahan lang para di magasgasan ang ating frame. Okay? Oops. Okay. So, alisin na natin guys. Here we go. Okay, tara. Ito guys, no, nakuha natin sa boutique bike shop. So in case na interesado kayo, ayan. So lalagay ko na lang yung link down below. Okay, subukan na natin to. Oops. Yo. Okay, so yan. Well packaged naman. Pero may card. Yan. So, ito siya guys. Okay, so nakikita ko na yung item. Well secured naman siya. Okay. So, ito guys, so nakuha ko is KMC 11 speed. So, kinuha ko lang guys yung ordinaryo lang. May iba't ibang chain din kasi guys, yung SL, super light, pati EL, extra light. Pero sa ganitong klaseng bike kasi parang hindi mo na mararamdaman yung yung gaan ng chain na yun kasi medyo mabigat na rin itong bike na to. So kinuha ko na yung ordinaryo. Kinuha ko na lang guys yung superior shifting performance, no? So ito ata yung pinaka-ordinaryo lang nila. Okay? So color, kung makikita nyo guys, black siya. No, may black yung pinaka-gitna niya. Pati yung ayan, parang black and ano siya, black and silver. Okay? So ayan siya. So, I think mukhang legit naman to guys, no? Legit na chain naman. Okay? Tapos may kasama na rin siyang missing link, dalawa, bago. Okay? So, tama nakuha natin, 11 speed. No? Shoutout ka pala, no? Kay Boutique Bike Shop, no? Okay? So, tara guys, subukan muna natin na timbangin guys yung luma natin chain kasi medyo na-curious ako eh. Okay? Okay guys. So, ito, no? Medyo na-curious lang ako. No, itong chain na luma ko. So timbangin lang natin kung gaano kalupit siya, no. So 237 grams, no. Pero ilalagay ko yung missing link dalawa. Okay? So yan. So 239 yan, 240. So 240 grams yung 11 speed na PYC chain ko. Naputol na, no. So putol na. Ito kasi hindi pa siya putol. So subukan din natin, no, kung mas hopefully halos parehas lang sana. Okay, so yan siya, 240 grams, no, with missing link, yan, dalawa. Okay, so tara, buksan naman natin to. Buksan natin itong KMC na 11 speed, no, na SSP. Ayan siya. So there you go. So okay naman siya, KMC. Yun din yung gamit ko sa iba kong bike, no? So tumatagal naman siya sa akin. Okay, so ayan siya. Basta nasa tamang gamit, tatagal yung gamit sa inyo. Okay? So, there you go. Guys, no, kung makikita nyo, again, silver siya. Ayan, tapos black yung pagitan. So, kahit okay lang. So, hindi siya purely na silver talaga. Tapos yung missing link, ito, dalawa. Okay? So, tara guys, ano natin to. Tapos, ito ata daw yung basihan eh. Pag wala daw ganito, peke daw. I'm not sure. So, ito siya, may instruction dito. Ayun. So, legit naman din yung pinagkuhanan natin. Kasi dalawang missing link.
Okay? So guys, subukan natin timbangin tong KMC na chain na wala pang putol. Tingnan natin kung ilan yung timbang niya. Ito yung PYC. Ilagay natin yung KMC na chain na wala pang putol. Oops, sorry. So, set natin muna 00. So, yung PYC natin na putol na is 240 grams. Putol na. Mamaya puputulan din natin tapos timbangin. Yan, tapos lagyan natin siya. Oh my goodness. So, medyo mabigat siya. 20 grams ata. Yan. I think it's around 260 grams. No, syempre puputulan pa natin siya. Okay? So, tara guys, tuturo ko sa inyo guys yung isa sa mga technique na which is natutunan ko sa YouTube, okay? So, tara, gawin na natin. Okay, so ito 260 grams, so makikita nyo 260 sama yung dalawang missing link. It's obvious syempre wala pa siyang putol. So, yung kabuuan nito is 260 grams. Okay, so ito guys, puputulan natin, tuturo ko yung isa sa technique na which is natutunan ko, So, tara, let's go. Para makuha mo daw yung tamang sukat, para hindi ka na matoxic, ilatag mo daw yung lumang chain mo. Ayan, latag mo. Tapos ayan, ilatag mo rin yung bagong chain. So, there you go. So, ayan. Nakikita nyo. Ayan, nilalatag ko from here. Ayan, from here to here. Okay. So, nakikita nyo ba? Ayan. Straight natin, guys. Straight natin. Oh, guys, kaya ako siya nilalatag para hindi na ako magbibilang. Ko na lang siya kasi ito yung original na sukat, yung haba. So para hindi na ako matoxic bilangin siya. Ito na 'yun, okay? So dapat make sure naka-align siya. There you go. Yan, yung putol ninyo pareha sa luma nyo, So ayan, ina-align ko siya. Tapos doon nyo siya puputulan. Okay? So, ito yung pinakamadaling way, para hindi na kayo magkamot ng ulo. Yung tamang link. Okay? So, ayan, sundan mo lang yung lumang chain. There you go. Okay? So, kung mapapansin nyo pala dito, hanggang ini-straight ko siya, pero yung iba parang hindi siya straight, Sabihin lang yun, yung lumang mong chain, batak na. So, tulad nito, ayan, Okay, so mas mahaba na siya, mas batak na. Okay, pero again, sundan nyo na lang. Ayan, sundan nyo na lang para tama yung putol ninyo. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayan, so ito siya. Ito ka. Okay. So, yung itong point na to guys, puputulan mo siya. Nakikita nyo ba? So, ayun, gamit tayo ng mahiwagang chain cutter. Ayan, mas madali yung trabaho natin. Okay? So, ayan, pwede nyo naman siya marka ng pentel pen kung gusto niyo, pero ito siya. Para tama yung pagputol ninyo. Okay? So, tara, putulan na natin. Sigurado ko, mamarkahan ko lang siya ng pentel pen. Ayan siya, So, may baka magkamali tayo ng putol. Doon tayo sa sigurado. Again, i-check nyo mabuti kung align siya. So, ayan siya, and there you go. Okay, so tara, putulan na natin, guys. Okay, guys, so ito, yun yung marka natin, mas maganda, yan, gamit lang kayo ng marker para eksakto yung pagputol ninyo. Tapos ayun, gamit kayo ng chain cutter, pasok nyo lang, make sure nasa gitna itong parang, ayan, very straightforward lang naman yung ginagawa natin dito, So, ayan. Make sure nakasentro siya. Ayan. So, kita nyo ba, guys? Kita nyo ba? Ayan. Dapat, yung itong parang pin, itong pin, dapat eksakto siya, doon sa gitna. Okay? Tapos, ayan. Try mo nang ikutin, tulad ng ex mo, pinaikot-ikot ka. Okay, so, ayan. Pag narinig nyo yung tunog na yun, ibig sabihin
tama, no? Tama yung desisyon mo. Kalimutan mo yung ex mo. Kasi, isa siyang manipulator. Okay, so ayan siya. Ayan, tanggal na. So, tama ba yung putol natin, no? Malaking problema pag bali yung putol natin, no? Okay, so alisin nyo na. Okay, so there you go. Ayan. Tada! Putol na siya. Yun. Kakabit na natin itong KMC, no, dito sa ating drivetrain. So, pag Shimano ata guys, yung dapat yung pangalan nasa labas. Okay? Pero ito kasi parang either way. Pwedeng, wala siyang indicator, but yun din yung turo sa akin. Okay? Na pwede naman kahit ano. Basta, pag aalisin nyo siya guys, dapat ibabalik nyo rin siya kung saan yung dati ng posisyon. Ako kasi ginagawa ko, pag naglilinis ako ng chain, nilagyan ko siya ng marker. No? Para alam ko, yun yung nakaharap sa akin. Kung meron kayong ganito, ayan, so, ano siya, para i-hold niya yung chain mo, no? Kasi pag wala kang ganito, yan, kita nyo, bumabalik siya, no? Dahil sa RD. So, basically, ito gagawin natin is, i-hook lang natin siya dito, no? Ayan, i-hook natin. Tapos, i-hook natin siya sa kabila. Okay? So, ayan, no? So, para madali yung buhay natin, okay? So, ito yung hirapan. Tapos, yun, ikabitan natin. Ikabitan natin yung missing link. Ayan siya. So, ikabit natin dito. Ayan. No? Pwede yung itong missing link, dali natin sa taas. No? Dali natin sa taas. Ayan siya guys. No? Kita nyo? Ito siya. Pwede nyo siyang ibagsak. Yun. Okay guys, so there you go. Ayan siya yung missing link natin. Nakalock na siya, well secured. Check nyo kung dapat freely movable siya. No, ayan. Dapat hindi siya nag-stock up. Nakita nyo. Ayan, ayan. Tuwa ko tong KMC. Hindi ko alam na black siya. Medyo okay din pala. Silver and black. No? Parang pogi din. Okay? So, ayan siya. Bago na yung chain natin. At I don't know, subukan nating last paginto sa mga susunod na ride. Alright. So, ayun guys, I think ito na. Ito na yung KMC na 11 speed natin. Bago na ulit. At yun, I can't wait na i-test ride itong chain na to. Okay? So, I think guys, dito na rin natin tatapusin yung video natin for today. So, maraming salamat po guys sa panonood. At kung hindi pa po na-subscribe, make sure na i-subscribe mo na yan. And also, click nyo rin po notification bell para updated din guys sa ating next video. So, maraming salamat guys, no? And kita-kits sa next ride. Ingat!